Sige po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo pong tumayo sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sige po. Sige po, sama-sama po natin siyang purihin sa oras na ito. Tayo pong lahat manalangin, magpasalamat para sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Lord, luwalhatiin ka ngayong oras na ito, Lord. Dakilain ka, Panginoon, ang iyong pangalang Jesus. Yes, Lord Jesus. Sige po, tayo po lahat. Ibuka po natin ang ating mga bibig. Patuloy po natin siya pasalamatan sa lahat ng nagawa niyang kabutihan sa atin. Patuloy po natin siya papurihan. Yes, Lord, ang God. Purihin ka, Panginoon, Lord. Taas ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon, Lord. Lord, patuloy, Lord, na kumilos ka sa oras na ito, Panginoong Jesus, Lord. Yung Holy Spirit mo, Panginoon, ngayong oras ito, Lord, hinihiling namin, Lord, na iparamdam mo, Panginoon, sa iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord, sa magandang araw na naman na binigay mo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa oras na ito, Panginoon, Lord, maawitan ka na naman namin, Panginoon, ng mga gandang awitan, Panginoon, Lord. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord, sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa iyong mga anak, Lord. At Lord, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong buhay na walang hanggan na binigay sa amin, sa iyong mga anak, Panginoon Jesus, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, Lord. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man po namin ito sinasadya, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isip ngayong oras na ito, Panginoon. At Lord, ipamulat mo, Panginoon, Lord, sa mga makakarinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon Jesus. Lord, sa social media, Panginoon, Lord, patuloy mo kang gamitin, Panginoon, Lord. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, sa makakarinig nito, Panginoon Jesus, Lord. Yes, Jesus, hallelujah, Jesus. Lord, patuloy kang kumilos sa oras na ito, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw mahayag sa oras na ito, Lord. Inihiling po namin, Lord, yung pagsama mo, Panginoon, sa simula hanggang sa wakas ng aming gawain, Panginoon Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord, patuloy kami sa iyo magtitiwala, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon Jesus, ngayong oras na ito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po lahat. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan ngayong oras na ito.
Po, samahan niyo po ako. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Greatness of mercy and love at the feet of Jesus. Saan pa we pause? We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Isang bawin na natin. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy,
worship the Lord with gladness. Come before with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sige po, muli, palakpak po sa ating Panginoon. Sige po, sama-sama po natin ang wika ng ating Panginoon. Celebrate Jesus.
pinagpupurihan ka namin ngayong oras na ito, Panginoon Jesus. Lord, sa iyo lahat, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo, Panginoon Jesus. Mula sa aming mga puso, Panginoon, Lord, hindi ba po kagandahan, Panginoon, yung boss namin, Lord, ngayong oras ito, Panginoon, Lord. Pero Lord, ginagawa po namin ito upang mapasalamatan ka, Panginoon, upang may tanyag ka, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, yung Diyos. Lord, ikaw yung Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesus. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, paramdam mo yung Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon. Holy Spirit, come with us, Panginoon Jesus. Lord, patuloy na kumilos, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ngayong oras ito, Lord. Patuloy, Lord, na samahan mo po kami, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Pupuri ka namin, O Jesus. Itinatas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ay tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ay tanging ngalan mo. Luwalhati, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo.
Lord Jesus, Lord. Lord, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, tunay, Lord. Tunay ka, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, Lord. Lord, lahat ng pangako mo, Panginoon, ay, Lord, ginagawa mo, Panginoon Jesus, kaya, Lord, yun yung mga panghahawakan namin, Lord. Kaya makasal na, Panginoon, Lord, patuloy ka namin itataas. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Sige po, minsan pa tayo po lahat. Mula sa ating mga puso, sige po, patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord, sa lahat-lahat, Panginoong Jesus, Lord. Kaya, Lord, patuloy ka sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at lahat ang magsabi na, Amen. So, check. Nasa gawain po tayo ng pasasalamat. May mga pinagpala po ang ating pong Diyos. Kaya malaya po tayong ibigay po ng pasasalamat po. Amen. Amen. Praise God. Yes, God. Hallelujah. Magandang umaga po, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa aming mga kapatiran. Lord, maraming salamat po sa lahat ng bagay. Una-una po ang aking buhay na ibinigay mo sa akin, kalakasan ng physical, kalakasan ng
spiritual. Lord, maraming po salamat. Ako pinagpapasalamat sa buong pamilya ko po, Panginoon, ang aking mga anak, manugang, apo, kapatid, at mga pamangkin, apo sa pamangkin. Lord, ganun din po sa iglesia namin, mga senior na aming mga kapatiran, at saka yung mga kapatiran namin, Panginoon, na sa malayo, sa mga media, Lord. Lord, ako po nagpapasalamat sa kadakilaan mo sa amin lahat. Maraming po salamat sa mga banal na Espiritu ipinigay mo sa amin, ang iyong mga salita, at iyong pagpapala sa amin lahat. Maraming po salamat, Panginoon. Pwede po yung malakas na palakpak po sa ating mga. Meron pa po? Amen! Hallelujah! Talagang Diyos po ay mabuti. Talagang ako po ay blessed na blessed sa Panginoon at ako po ay nagagalak ng lubos-lubos dahil muli po nakasama po natin ang ating mga bisita, Pastor Ray Blernes at si Pastor Roberto Bulista. Purihin po ang Panginoon. Welcome po. Amen? Talagang muli, palapakan po natin ang dahil. Panginoon at patuloy po niyang dinadala ang kanyang mga lingkod sa bahay-sambang ito. Talagang nakaka-bless po sa Panginoon dahil talagang nagbubunga po yung paglilingkod ng bawat isa. Yung po tayo mamalagi sa kanyang piling, sa kanyang presensya. Amen? Na kahit ano po nangyayari sa buhay natin, nandun sa buhay natin yung lagi tayong nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Nasabi nga ng Panginoon, nagagalak siya na kahit anong pinagdadaanan ng kanyang mga anak, pero nandoon na nakatayo, nagpupuri at nagpapatuloy na kahit ano pang hirap yung nararanasan niya, pero nakikita ko sa kanyang anak na nandito siya upang patuloy na maparangalan at mapapurigan ang ating Diyos sa banal. Amen? Kaya, huwag po tayo magsawa na magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Dahil yan lang po ang daanan Diyos sa atin para tayo mahasa. Dahil yung pong ipagkakalog sa atin ng Panginoon ay hindi papapantay sa mga hirap na nararanasan natin. At yun po yung buhay na walang hanggan. Bakit ibinigay niya yung kanyang buhay para sa bawat isa sa atin? Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos para hindi parusahan, bagkos iligtas at magkaroon ng patuloy na buhay na walang hanggan. Amen. At patuloy din po nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Diyos sa mga biyaya at pagpapala. Maraming pong salamat at lahat po ng kapurihan ay para sa Panginoon lamang. Amen. Salamat din po sa presensya walang bawat isa, yung mga nandito po. Mga bago, hindi na kayo ma-mention, hindi kayo makilala. Salamat na, nagpapatuloy po tayo. Yan. Meron pa po? Meron pa po akong kahit po yung pasalamat. Amen. Sumawag na lang sa inyo. Amen. Praise God. Malato. Okay. Wala na po. Wala na po nais po. Praise God. Kaya po muli po ay magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Pastor Robert at Pastor Ray na kaya po sila nandito para sa tulong po. Salamat po sa Panginoon dahil nag-effort po sila para makita po tayo. Amen. Kayo, kaya pasalamatan po natin sila. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat at pagpapala na laging sabi ko nga po every week po talaga meron pong pagpapala na dumarating sa buhay namin pamilya. Kaya salamat sa Panginoon. Muli ay paalam po na sa ngayon. Kami po ay babalik sa next year. Kasi Pastor, panalangin niyo po makapanganak po ako ng mabilis para makabalik din po agad si Pastor at patuloy niyo rin po ang panalangin, pag-iingat at yung protection na ibigay sa amin ni Lord palagi. Kaya sa Diyos pa lahat ng kapulihan, salamat. Panginoon ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Kung wala na ho. Okay,
Meron po po sa salamat sa Diyos at birthday ngayon, yung pisto ng aking ako. 2 years old, natin Karina. At salamat sa buhay niya. At salamat at tunay nga na ang Diyos ang siyang nagtalog sa kanya ng anak. After 8 years ko yun, nanganak siya. Salamat po. Ngayon po ay 2 years old na siya, si Archie. At mamaya may kainan dito sa kanila, wala sa amin. At purihin na Diyos, pagkat tuloy nga ang ating Diyos ay mabuti. Lagi sa ating mga buhay. At salamat din sa mga pastor natin na dumating dito. Amen. At patuloy pa na sila po ay pagpapalay ng Diyos. Na pag wala ng atis, meron nagtato ng atis, wala rin ng atis na ngayon. Sorry na lang. At puno meron, pero ang bunga ay matagal nang wala. So, kita na lang at muli ng Diyos sa kanya pong pagdadala sa kanila at nawa sa kanyang pagbabalik sa Maynila ay patnubayan at ingatan kayo ng Panginoon. At tuloy nga na papatuloy tayo sa ating pong nagawain po ng Panginoon upang lalo tayo magiging iyang at buwan. Muli ng Diyos sa ating pong Amen. Sabi, ako natin tawanin kung sa iyo po natin yung araw ng ito, i-welcome po natin again sa presensya po sa Pastor Ray Bernes at Pastor Robert. Sa mong pagkapalan, kasama po namin kayo yung araw ng ito. Ako yung talaga po ako na yung problema, paano po uuwi ng Maynila nung nag-announce mo ng Manyon Plan. Pero salamat po, may po sa Pastor sa amin. Sa kung talagang ang Diyos po ay tumutuloy sa mga panalangin po natin. At kung wala na po magpapasalamat, again, nalagod po natin ang ating pong pastor, ang ating pong senior pastor sa Nabotas, Pastor Ray Bernes. Dito po yung malakas na palakpak. Hello. Narinig niyo po ba ako? Amen. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, dahil kami po ay bisita galing Maynila, i-request ko po na isuot yung mabuti ang mga mask niyo. Kanina, hinahanap ko yung alcohol. Susunod na rin ko, meron naman, di ba? Lahat dapat na pumapasok ay ini-sprayan ng kamay. Yan. Alam niyo po sa Maynila ay napakahigpit po. Pag pumapasok kayo sa mga establishmento ay meron kayong form na pinipilapan. Tinitignan yung temperature nyo, ganoon. Tatapa ka sa isang mat na may chemical. Bago ka nila mapapasukin, ano ang sadya mo. Kaya pasensya muna tayo. Kailangan maging ganito. At merong social distancing, di ba? Ang dami-dami pinagagawa. Pero kailangan natin gawin para, sa Maynila kasi ay pakunti na ng pakunti. Sana dito, alam ko, 0 na. 0 na ba? Ayan. Amen. Muli, magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Amen. Ako'y nagagalak dahil noong huling dalaw ko dito ay hindi ganito ang itsura. Ayan. Mukhang pinagpapala kayo ng Panginoon. Nangingintab lahat. O, diba? Ceiling, wall, pati sahig nangingintab lahat. Ayan, okay? Tinatanong ko kung ano yung tema nyo, sabi ni Pastor, maintenance. Sabi ko, parang applicable sa mga senior yan. Hindi naman na nagme-maintenance. O tama po yun kapag sabi nga ni Pastor, alam mo pag bata ka pa, marami ka pang mga pangarap sa buhay. Pero pag tumatanda ka na, ang pangarap mo na lang maintenance.
Ayan, tama-tama po kasi po, alam niyo po, isa po sa mga kapag nanonood pa kayo sa, minsan pinapasa ko dito kay Pastor JR. Pero po, pinapasa ko rin sa group chat yata ng ano niyo dito meron yung mga messages sa Manila. Ang tinatalakay po namin ay si David. Ayan. Kasi, paborito kong Bible character po yun kasi pag pinag-uusapan natin ng maintenance, alam niyo ngayon pa yung usong-uso ang mentoring, di ba? Sino ang nagme-mentoring dito? Wala pinagdadaan ng mentoring. Ganun kasi ang uso na ngayon, mentoring. Dapat may nagme-mentor sa'yo. Pero ito pong si David, kung pag-aaralan natin yung kanyang kasaysayan sa Bible, wala naman pong nag-mentor sa kanya, tama ba? Pero yun ang tinatanong ko kung walang nag-mentor sa kanya, bakit ganun na lamang ang pagkakakilala niya sa Diyos? Kasi po sa Bible, siya lamang po yung binansagan, the man after God's own heart. Tama po. Siya lamang po sa Bible ang binansagan ng ganon. Ayan. 1 Samuel chapter 16. Ayan, hamat niya po kasi natutuyo yung aking lalamunan kasi medyo diabetic ako. Kaya ito ang aking maintenance. Tubig. 1 Samuel chapter 16. Ayan. Basahin natin yung verse 1, pagkatapos tatalon tayo sa 11 to 13. Babasahin ko po. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I've chosen one of his sons to be king." Okay, baka ko na lang po ito. Tutang nakamas naman po kayo. Saka malayo naman tayo. So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered, "but he is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent and had him brought in. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. He is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli kami mag-aral ng mga salita mo. Dadalangin, O Diyos, na gamitin mo ang iyong abang lingkod. Ugasan mo sa mga pagsalansang at kasalanan. Loobin mo na may pangaral ang mga salita mo ng may kapangyarihan. Tunawin tumimo sa puso at isip ng bawat kapatiran, bawat makikinig, at magsilbing kalakasan, Panginoon, lalo na sa panahon ganito. Maraming pangangailangan. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po, our world is desperately in need of models worth following. Authentic heroes, people of integrity, whose lives inspires us to do better, to climb higher, to stand taller. Ayan. Tama po yun. Patuloy na naghahanap po tayo ng mga heroes, mga leaders, maging sa leaders na pananampalataya na ating pag-aaralan at gagawing halimbawa ang kanilang mga ginagawa upang ang ating mga pananampalataya ay patuloy na umangat. Diba? At yun ho ang ginagawa ng salita ng Panginoon. Habang binabasa po natin ang kasaysayan, maraming mga biblical characters na mula noon pa, diba, sila yung mga naninindigan sa kanilang mga pananampalataya. Nandyan si Noah, alam mo na panahon ni Noe,
mahigit 100 taon na itinatayo niya yung barko sa ibabaw ng bundok. Ano mangyayari yun? Sabi niya, meron kasi ulan, meron baka at i-judge ng God ang daigdig. Alam niyo po, napakahirap ang sitwasyon niya kasi sigurado po, sabi nila, si Noe may tililing. Diba? Paano hindi po sila pamilyar sa ulan noong panahon na yon kasi ang lumang mundo noong kapanahonan niya ay hamog. Hamog lamang po ang dumidilig sa mga halaman at hindi po umuulan. Paano magkakaroon ng baha? Kaya yung sinasabi niya, wala pong naniniwala. Diba? Pero alin ba ang nanaig? Yung paniwala ng marami na nag-peris o yung paniwala ni Noe dahil sa pananampalataya niya sa Diyos? O diba? Si Noe lang ang naligtas sa kanyang pamilya. Nandun niya si Joseph, diba? Pag babasahin mo, diba, ang pangit. Siguro kung kayo ang nasa kalagayan ni Joseph, bakit gano'n? Wala naman akong ginagawang masama. Papangit ng papangit, naninindigan naman sa katuwiran at tama. Pero papangit ng papangit ang nangyayari sa kanya, di ba? Pero pagdating sa dulo, sinabi niya sa mga kapatid niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Di ba? Yun yung pananampalataya po yun. Ayan, nakikita niya yung bukas. Sabi niya, to be able to save lives. Dahil kung hindi sa kanya, ay nagperis ang maraming tao, pati yung sariling angkan niya. Okay? Nandiyan din si Moses na kung meron kasabihang from rags to riches, si Moses po baligtad. From riches to rags. Prinsipe na dapat may ginugroom siya para prinsipe siyang namuhay, lumaki, ginugroom siya to be the next king of Egypt. Pero ang nangyari, di pa pasama, di ba? Alam niyo po sa Bible, maraming ganon. Lahat po na ginamit ng Panginoon na tinitingala po natin sa kanilang pananampalataya ay meron po silang pinagdaanan at sila po'y pinanday at karamihan po pinanday in the crucible of suffering. Hello? Yeah. Hello? Huwag niyo pong yung mga mask niyo po. Ako lang po kasi nakababa. Isuot niyo po ng mabuti yung mga mask niyo. Ayan, pasensya po kayo. Ganun po sa Manila, maraming pulis. Hindi lang pulis, pati katabi mo po pulisin ka. Ganun po doon talaga. Hindi lang po ganyan, meron po shield. Hindi ka pwede sumakay sa jeep, wala kang shield. Hindi ka pwede pumasok sa mga establishmento, wala kang shield. So may mask na, may shield pa. Dami ginagawa sa iyo bago ka pumasok. Ganun po yun. Ayan. Okay. Kinalito ko na lamang po total na kamask naman kayo. Ayan. Okay. Nandiyan din si Joshua. Okay, si Joshua, di ba? Siya yung, alam niyo po kung ilang kaharian ang kanilang binakbak, tinumbak, mga 30 kings at yung campaign ni Joshua na sunod-sunod. Di ba? Lahat ng tagumpay niya dahil naging matagumpay siya dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Ayan, at pinagtagumpay naman sa ng Panginoon. Andan din sila Daniel, di ba? At ang kanyang mga kaibigan, di ba? Na sila'y naninindigan. Kahit ipakain sa leon, sabi ng mga leon, nagpapasting kami ngayon. Nakakita na kayo ng ganon? Mga leon na nagpasting. Pero nung mga kalaban nila yung ihinulog, biglang nagpisting. Diba? From fasting to feasting. Diba? And then yung isusubo sila sa apoy, pero hindi naman sila nasusunog. Ayan. Sina Esther, diba? Basa niyo na ba yung si Esther? Si Queen Esther? Na ang kanyang lahi ay dapat patahin ng kanilang mga kalaban, pero the Lord has turned the table upside down in their favor dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya tama po, marami po ang nagagawa ng pananampalataya. Amen? Amen. Kaya patuloy po tayong manampalataya, lalo na po sa panahon ng pandemya at mga problema. Sabi nga ni Pastor Robert sa kanyang message kanina, taong 2020 ay napakarami pong karanasan ng ating bayan. January pa lang naapektuhan ba kayo ng pagsabog ng taal dito? Hindi naman po Hindi naman. Yan. Natatanaw lang. May konti lang po marika po. Ay, meron konti lang, mabuti naman. Pero yung pandemya, lahat tayo apektado, di ba? Hanggang ngayon, apektado po tayo. Mabuti na lang kayo, meron ng physical service. Pero sa main po, wala pa po, pinag-aaralan pa lang po namin. Kasi po, mahigpit po doon.
kapag nagkamali, baka mga pastor ang makukulong. Ganun. Hello. Kaya ho, ang aming mga hakbang po doon ay talagang para kung nag-cheches, talagang pinag-aaralan kong mabuti at pinapanalangin. Amen po? Ayan. So, lives of those inspiring men and women are rich source of material sermon. Di ba? Ayan. Kaya sabi ko nga po, alam niyo po, hindi po shortcut kasi ang Panginoon kapag tumatawag sa atin. Sabi ko kanina, crucible of pain and suffering. Diba? Sino sa inyo yung mga dalaga na magpapakasal na? Wala? Diba merong, bago mag-wedding ring, meron mo ng engagement ring. Engagement ring, tapos wedding ring. Sa ating mga Kristiyano, engagement ring, wedding ring, supper ring. Joke lang po yun. Pero totoo po yun na hello, kapag seseryosohin nyo yung pagiging Christian nyo, hindi nyo ano yun, hindi mo natin maiiwasan talaga yun. Alam nyo, may mga, sa Bible din, meron kasing mga shortcut na walang suffering. Wala pinagdaan ng suffering. Bibigyan ko kayo ng example na punong-puno ng pagpapala. Tinanong ko kay Pastor Jerican nung kahapon, ano ba yung? Kasi pag tumatanda pa, minsan marami na nakakalimutan. Ayan. Hindi pa naman po ako katandaan. Sabi ko, ano ba yung release ko nung last na nag-message ako dito? Sabi niya, hindi ko na maalala. Alam ko si Solomon. Ayan. Si Solomon po ay isang halimbawa na walang pinagdaan ng suffering. Kuha niyo po, pinanganak po siya, kumakain na siya, ang kutsara niya ginto, ang plato niya ginto. Ayan. Kasi po anak po siya ni Haring David. Prinsipe na po siya kaagad nung ipinanganak. Tama po? Hindi lang po yun. Ang pamor ng God ay nasa kanya. Alam niyo kung bakit? Siya lang po ang sinabi ng Bible na, sige, humingi ka. Parang binigyan siya ng blank check. Alam niyo yung blank check? Sabi ng Panginoon, sige, isulat mo yung amount na gusto mo. Yan, galing na. Sabi ng Lord sa kanya, humiling ka. Parang genie, ano? Pero hindi lang genie, masigit pa. Sabi niya, humiling ka kung ano ang gusto mo. Ay, galing, di ba? Sabi ni Solomon, Panginoon, bata pa po ako. At ang kababayan ko na binigay mo ay napakarami, sindami ng buhangin. Yan. Ibig sabihin, pag sindami ng bituin at buhangin, talagang mabilang, di ba? Hindi halos mabilang, marami na sila. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng talino para pangunahan, pamahalaan ang aking bayan na binigay mo. Alam niyo, sinabi niya yon, natuwa ang Diyos sa kanya. Sabi ng Lord sa kanya, yung hiningi mo ay bibigay ko at may bonus pa. Sabi niya, lahat ng kayamanan, maraming kayamanan, di ba? Karangyaan, karangalan na ibibigay ko sa iyo. O di ba? Alam niyo po, nakamtan ko lahat ni Haring Solomon yun. Ang galing, di ba? O, siya yung sinasabi ko na walang pinagdaan ng suffering. Pero alam niyo ba, nung tumanda na si Haring Solomon, sumulat po siya ng Ecclesiastes. Alam niyo yung tema ng Ecclesiastes, yung ang mga ngaral, sabi niya, walang kabuluhan ang buhay. Ha? Ano? Walang kabuluhan? Nasa iyo na nga lahat? Kinaiingitan na lahat ng tao, lahat ng kaharian, di ba? Sila'y dumadayo para makinig. Naalala niyo yung Queen of Sheba, di ba? Sabi niyo yung Queen of Sheba, wala pa sa kalahati, wala pa sa kaningkingan yung narinig ko kaysa sa nakita ko. Lahat ng narinig ko, totoo at tama. Tapos, mas higit pa sa narinig ko aking nakita. Sabi ni Queen of Sheba. Pagtanda ni Solomon, sabi niya, walang kabuluhan ng buhay. Bakit niya sinasabi yun? Alam niyo po, bakit? Ito po, makinig po kayo. Hindi garantiya na nagsimula ka ng tama, pagdating mo sa dulo, paglimon mo, lahat ng tinaanan mo tama. Narinig niyo po? Hindi garantiya na nandito kayo ngayon. Hello, nakikinig kayo ngayon. Baka dumaan ang mga problema sa buhay niyo, malalaglag po kayo, huwag naman sana. Amen? Kaya dapat natin gawin, bawat araw, yung ating mga nilalakaran, susiriin po natin kung dumadaan pa tayo sa tama o katuwiran. Tama ba? Amen. Yun po si Haring Solomon. Bakit niya sinabi
naguluhan. Alam niyo kung bakit? Ang dami niya pong nilabag sa kasulatan ng Panginoon. Napakatalino. Pero ang dami niyang nilabag. Alam niyo, ganoon naman sabi ng Bible eh. Kung ano yung tinatanim mo, aanihin mo. O, di ba? Principle po ng Bible yon. Ano yung mga nilabag niya? Alam niyo po kung ilan ang pangasawa ni Solomon? Sino nakakaalam kung ilan? 1,000. Yun, 1,000. Di ba 360 days lang isang taon? Paano kaya nagagawa yun? 1,000. Hindi lang ordinaryong babae, mga prinsesa po yun na mga kaharian. Mga magaganda. Sabi mo babasa, paano nyo yung Bible pag sinabing maganda, talagang maganda. Ang sabi po, pawang magaganda. Kasi si Solomon, hindi lang marunong, binigyan din dyan lahat ng kapugihan. Ibinigay din kay Haring Solomon. O, di ba? O, kaya nga, minsan, yung paghihirap, kapigatian, meron din kabutihan dinudulot sa atin yan eh. Kaya itong pandemya na pinagdadaanan natin, huwag po kayo magtataka. Dapat, sabi ko nga, ang pandemya ay dalawa ang nangyayari kahit sa mga Kristiyano. Okay. Sabi ni Pastor Ed Lapis, the same heat that melts the wax is the same heat that hardens the clay. Ano yung sabihin nun? Yung pandemic, yung heat, yung paghihirap na pinagdadaanan natin sa mga ibang Kristiyano, nare-revive. Tama ba? Yun. Mga the Lord our banners sa lubog, di ba? Dahil sa inyo. Nare-revive dahil sa pandemya. Pero yung iba naman, nawawala, tumitigas. Katulad to sa main, sabi nga namin, sana matutuwa kami kung lahat nakikita namin sa online. Nakikita ko po sa online yung ibang mga kabataan pero hindi ko nanonood ng service namin. Nagti-TikTok. Yun, di ba? Sabi ko, di ba dapat pag may TikTok, marunong din mag-online. Sabi ng misis ko, tama. Bakit hindi mo nakikita sa online service, puro ang dami-dami namang post. No? Active sa post. Active sa pagti-TikTok. Yung iba namang mga kabataan, puro, kung meron dito, Mobile Legend! Yun! Ha? Magdamag! Naku, lagot na. Puro paglalaro ang inaatupag. Tama po yun. The same heat that melts the wax is the same heat that hardens the clay. Isang sitwasyon, yung COVID-19, dalangin natin na sana tayong lahat ay ma-revive. Amen. 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 Lumaya ng lumaya, hindi lumayo ng lumayo. Amen. Amen. Sa Panginoon. Okay. Balik tayo kay David. Gaano katagal ba ako, Pastor? Isang oras at kalahati. Amen. Yun, amen. Mga kulang-kulang isang oras lang ako. Sabi nga ho, the tree is best measured when it is down. Tama yun. Not until a life is down can we adequately measure its length of significance. Tama po yun. Ganun naman ang mga bayani natin eh. Ganyan yung mga propeta eh. Nung nabubuhay po sila, maraming bumabanat, maraming bumabato sa kanila. Pero nung na-down na sila, yung puno daw, saka mo lang masusukat, hindi pag nakatindig. Masusukat mo kapag nakatumba. Di ba? Diba? Nung nakatindig, maraming bumabato, pero nung nawala, nawala na yung lilin, nawala na yung kinakainan ng ibon, marami nang naghahanap. Doon lamang ko na iintindihan yung significance. Ayan. The breadth and impact and the depth of its character. Ayan. Ganun po nangyari kay David. Ayan. Ganun nangyari sa mga character sa Bible. Ayan. Sabi nga, the only one in all of the scripture to be called the man after God's own heart,
si David. This single individual is mentioned more, di ba, sa New Testament. Alam niyo po, si Abraham, merong 14 chapters na i-dedicate sa kanyang buhay na nasa Bible. Abraham po yun, 14. Ganon din si Joseph, 14. Bakit? Kasi kung mas mahaba ang chapter na i-dedicate sa Bible, ibig sabihin, mas malalim yung naging contribution mo. Si Jacob, 11. Si Elijah, 10. Si David, alam niyo kung gaano kadami? 66 chapters sa Bible. Ibig sabihin, ayan. At siya po yung maraming reference sa New Testament, mga 59 references. At nung nabubuhay po ng Panginoon ay laging kinukot. At siya po yung tinawag na, ang Panginoon ay tinawag na the Son of David. Tama? Ayan, siya naman po yung tinawag ng gano'n. Alam niyo po, siya po ay isang poet. Ayan. Siya ay isang musician. Siya ay isang courageous warrior. Ayan, courageous warrior. Maalala nyo, alam sa mga bata, di ba? David and Goliath. Ayan. Bakit niya bata eh? Alam niyo po, nung humahamon si Goliath ng 40 days and 40 nights, na tinutuya yung armies of Israel and the God of Israel, ayan, wala pong gustong lumaban. Alam niyo, ang katapat lang naman ni Goliath, walang iba kundi si Saul. Kasi a height taller among them all, si Saul. Kaya lang, takot po siya. Tapos ang lumaban, ayan, nagkataon, yung ika-41st day, inutusan siya ng tatay niya para magdala ng baon sa mga kapatid niya na nasa army. Eh, narinig niya yung pangungot siya. Sabi niya, hindi ko matake. Sabi niya, ano ba ang gagawin ng hari sa taong makakapatay dyan? Ayan. Hanggang sa nagtanong-tanong siya, nag-devise si Saul ng strategy para merong lumaban. Sabi niya, yung anak ko ay papakasal. Magiging son-in-law ng king. Tapos may exempt sa taxation. Perpetual, ibig sabihin, habang buhay, exempted sa taxation. Tapos may financial reward. Ayan, napakadami. Pero alam niyo, kaya naman gustong lumaban si David, hindi dahil sa pagbuya. Alam niyo po, meron siyang righteous indignation. Ano ba yung righteous indignation? Ayaw na ayaw niya na yung Diyos ng Israel, kahit sino man, ay tinutuya. Ayan. Amen? Amen. Yun yung characteristic niya. Ayan, kaya sa tinawag na ganun. Meron siyang righteous indignation. Kaya napatay po niya si Goliath. Ayan. So siya po ay courageous warrior. At hindi lang naman po si Goliath ang tinumba niya. Nagtumba na raw siya ng ano. Kasi tinatanong siya ni Saul, bata ka pa naman, kaya mo ba yan? Sabi na Saul, alam niyo po, ako po ay nag-aalaga. Kapag merong oso o leon na sumisila sa mga inaalagaan ko, pinapatay ko po sila. At pareho ko pong napatay. Kaya, ano ba? Sabi ni Saul, sige, lumabang ka. Kaya, yan. Dahil po kay David, na yan. Yung panunuya, yung the 41st day na panunuya ni Goliath, namatay po siya. Namatay po si Goliath. Ayan, doon po umangat si David. Siya national statesman. Ayan. Sapo, ayan, distinguished himself as one of God's greatest men. In battle, he modeled invincible confidence. Okay, dami po mga digmaan na pinanalo nito. In decision, he judged with wisdom and equity. Yan, ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba, binabasa niyo yung Bible, hindi natin nababapupuntahan kasi isa-isa. Merong isang pangyayari na nung umuwi sila sa Siklag, hindi ko alam kung nabasa niyo yun. Yung Siklag ay isang kampo nila na iniwan nila, anong bumalik sila, sunog. Lahat ng ari-arian nila at mga anak po nila, asawa nila, kinangay ng mga kalaban. Nung inahabol nila yung mga kalaban, di ba 600 lang yung tao na konti lang. Yung 1/3 doon, dahil sa pagod, nagpaiwan. So 400 na lang ang umabol.
Napatay po niya yung mga kalaban. Nung bumalik na po sila, ang sabi ng mga ibang tao niya, yung mga samsam natin, ganito gawin natin. Yung mga asawa at mga anak nila, ibigay na lang natin sa 200. Pagkatapos, paalisin nyo na sila. Yun ang sinasuggest nila. Dahil wala naman yung mga yan, hindi naman sila tumulong eh. Di ba? Yun ang sabi nila. Pero alam niyo, sabi ni David, huwag ganon. Kung ano ang share ng mga lumaban sa digmaan, ganon din ang share ng mga naiwan. Kaya he judged with equity. Ayan. Yun, ganon ang nature at characteristic ni David. Ayan. In loneliness, he wrote with transparent vulnerability and quiet trust. Ayan. Marami po siyang isinulat na ganyan. Yung mga takot niya, isinulat niya sa Psalm. Di naman niya alam na balang araw yung Psalm na sinusulat niya, binabasa natin ngayon. Pero nung panahon mo niya, sincere po siya. Yung takot niya, sinusulat niya, at inaawit niya sa Panginoon. Okay? Ayan. In friendship, he was loyal to the end. Ayan. Sino example nito? Walang iba kundi yung anak ng taong umaaway sa kanya, si Jonathan. Okay? Nung panahon na yun, halimbawa kaharian, pagkatapos yung imperyo, may susunod na imperyo. Yung susunod na imperyo ay merong karapatan na patayin lahat. Yung mga naunang imperyo, lahat ng angkan. Pero si David, nung lumuklok na siya, nung wala na si Saul, hindi niya ginawa yun. Alang-alang sa pagkakaibigan nila ni Jonathan. Kahit patay na si Jonathan, nagpahanap siya ng anak ni Jonathan, si Mephibosheth, lumpo. At inari niyang anak. Nabasa niyo yan? So he was loyal to the end. Ganon si David. Amen? Amen. Anak ng kalaban mo. Pagkatapos magpapakita ka pa ng kabutihan. 2 beses dapat ay kayang-kaya niyang patayin si Haring Saul. Pero hindi niya ginawa. Sabi niya, I will not touch the Lord's anointed. Amen? Ano po ang lesson doon? Hello? Ang lesson po doon, mga kapatid, ayan. Marami yung mga churches at alam ko hindi niyo naman yung gagawin kay Pastor JR. Marami yung mga churches na mga leaders, pinagkakaisahan yung pastor. Pag ayaw na nila sa kanilang pastor, pinapatalsik na nila. Hello, yun na yung lesson doon. Do not touch the Lord's anointed. Ang Diyos na naglagay sa mga pastor po natin, kapag mayroong problema, hayaan din natin na ang Diyos ang mag-aalis sa kanya. Malinaw po yun sa kasaysayan ni Saul at ni David. Ang Diyos po ang dumisiplina kay Saul bago naging hari. Take note, bata pa lamang po si David na anoint na siyang king. Nakukuha niyo po? Pero hindi kinaumagaan, hindi niya claim, hindi niya sinabing umalis ka na dyan, Haring Saul, dahil ako nasusunod na hari. Mga 15 years old siya nung na-anoint siya na king. 30 years old siya nung naging king. Yung span ng time na yon, nagdusa ko siya kay Haring Saul. Hinahanting ni Haring Saul si David. 2 pagkakataon na pwede niyang patayin yung humahanting sa kanya, pero hindi niya sinasari. Amen po. Kaya siya tinawag na the man after God's own heart. Okay. Ano-ano yung mga characteristic? Bakit siya tinawag na the man after God's own heart? Number 1, ayan, ang kanyang spirituality. Okay. Naranasan niyo na ba yung ganito? Halimbawa, spiritual ka, pagkatapos yung kasama mo, hindi naman. Yung kasama mo, dahil kasi ikaw, puro Bible kino-quote mo, di ba? Puro praise the Lord. Paano yung pagpupuri, lumalabas pagdinig mo, tapos yung kasama mo, asiwang-asiwa sa'yo. Naranasan niyo na ba yung gano'n? Ganun yung naranasan niya. Yung day ng anointing po niya,
Kasi yung mga kapatid niya, kahit yung mga magulang niya, alam niyo, bunso po siya eh. Sa atin po mga Pilipino, ang kultura po natin kapag bunso, ano? Diba, paborito? Tama ba? Baby nyo, paborito nyo. Pero si David po, nandun. Nag-aalaga ng mga tupa, ginawang utusan. Ginawang alipin ng kanyang magulang at mga kapatid. O diba? Sabi ni Samuel, nung ipaparada yung mga anak, yung panganay, sabi ni Samuel, si Samuel ay spiritual na tao, propeta. Sabi ni Samuel, ito na kapalit ni Saul. Sabi ng Panginoon, mali. Kayong mga tao, tumitingin kayo sa panlabas na anyo. Ako, tumitingin ako sa panloob. Diba? Hello? Alam niyo po, ayan. Nababasa po ng gabi yung mga panloob natin. Pagkatapos. Ayan. Meron pong verse sa Bible. Ano po yun? 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Isulat niyo po tapos mamaya po balikan niyo po. Ganito po sinasabi. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ganito po sinasabi. The Spirit of the Lord is roaming around the earth and making Himself strong to those whose hearts are loyal to Him. Sa Tagalog, hanggang ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay gumagala sa buong daigdig at naghahanap ng babae at lalaki na loyal sa Kanya na handa niyang palakasin. Amen. Amen. Applicable po ang verse na yon hanggang ngayon. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagala. Naghahanap ng babae at lalaki. Amen. Ang kanyang desire ay para sa Diyos. Amen. At ang Diyos naman ay nakahandang palakasin ang taong Amen. iyon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Amen. O diba, alam niyo po ang Bible ay napakaraming pangako sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya. Ayan. Nakahanda ang Diyos, diba? Kaya ako hindi namamatay, hindi napapatay na Saul si David. Alam niyo kung bakit? Kasi anointed siya. Iniingatan siya ng Panginoon. Inaalaw ng God yung mga suffering na pinagdadaanan niya kasi merong gamit. Pinapanday siya. Nag-OOJT siya. Okay ba? Naiintindihan po natin. Kaya mga pinagdadaanan po natin, huwag po tayong magtataka. Amen. Meron pong gamit yan. Amen. Pinapantay po tayo ng Panginoon. Yan. Diba? Alam niyo po, kasi nung gumagala siya sa kanayunan, gumagala siya eh, kasi tumatakbo siya eh. Hinahanting siya ni Aring Saul eh. Nakikita niya yung mga problema dahil sa misgovernance na ginagawa ni Aring Saul. Na nung hari na siya, sabi niya, lahat ng mga problema na nakita ko nung nagkagagala ako, ayusin ko. Amen? At yun po ang kanyang ginawa nung siya naging hari. Kaya nga, the best king of Israel yan eh. Yung 6,000 na territory nila, naging times 10, naging 60,000 square miles. Kasi si Haring Saul, imbis na inaayos yung mga problema ng bayan, ang ginagawa niya, dahil nagseselos siya kay David, hinahanting niya at gusto niyang patayin. O, di ba? Si David naman, takbo ng takbo, nakikita niya ngayon lahat ng mga problema. O, tumatakbo sa utak niya yun. Kaya nung naging hari siya, pinaghusay po niya yun. Nakita ko lahat. O, di ba may gamit? Tama ba? May gamit. Ayan. Okay. Number 1, ang kanyang spirituality. Ayan. Alam niyo, mapalad na tayo ngayon eh. Kasi meron tayong God's Word. Noong panahon po ni David, wala siyang God's Word. Mapalad tayo ngayon kasi ang turo ng Holy Spirit ng Bible, sumasa atin ang Holy Spirit. Pero siya, yung Holy Spirit ay sumakanya after no anointing niya. Pero nakilala siya ng Diyos, wala bang Holy Spirit, nakilala na siya ng Diyos, di ba? Kaya nga,
Siya yung in-anointed. Yung Holy Spirit, sumakan niya after nung anointing. O, diba? Ibig sabihin wala pa yung Holy Spirit sa kanya, meron na siyang desire na makilala ang Diyos ng Israel. Amen? Ayan. Sana po ay ganun tayo. Amen? Yung desire. Ayan. Sana po ay lumalim. Pangalawa, characteristic, meron siyang humility. Ayan. Meron siyang servant heart. Ayan. Gagawin niya kung ano inuutos sa kanya na hindi nagre-reklamo. Alam nyo, sa kultura natin mga Pilipino, nasabihin siguro, di ba bunso ako? Di ba? Ako na lang ako! Pag inutusan, wait lang! Hello, mga kabataan, di ba? Usong-usong ngayon yan. Pag inutusan mo, may anak kasi ako eh. Wala lang. Wait lang. Pero maghapon na, wait. Wait pa rin ang wait. Wala nangyayari. O, nagagalit pa. O, mga kabataan. Hello, itong si David, pinag-aaralan natin ha. Batang-bata po ito. Kaya nga, Radi, alam niyo po kasi nung makita siya ni Samuel nung inaanoy, alam niyo po yung buhok niya, ano ang kulay? Bronze. Bakit bronze? Dahil sa sinag ng araw. At yung amoy niya, alam niyo po? Amoy araw. Saka amoy tupa. Ayan. Ayan. Meron siyang humility. Ayan. Nung nagsaserve siya kay Saul, kung ano pinagagawa ni Saul, di ba? Hindi alam ni Saul na yung bata. Kasi, simula nung linabag ni Haring Saul yung mga pinagagawa ng Diyos sa kanya, yung Holy Spirit ay lumisan. Kaya nangyari, merong evil spirit na tumotorture sa kanya. Ang ginagawa ni David, siya po ay tumutugtog. O di ba? Dahil sa music ni David, nasusot yung kanyang feelings. Ayan. Kaya malaki yung nagagawa ng music. Amen? Ayan. Kaya magandang gift po yan sa mga mga musicians. Ayan. Ako po kumakanta din naman kapag naglalaba, kapag naliligo, ganun lang. Kaya yung mga may gift sa music, maganda pong gift po yan. Ayan. Okay. Pangalawa, meron siyang humility. Ayan. Pangatlo, meron siyang integrity. Ayan. Hello. Ano po yung integrity? Ang integrity po ay isang katangian ng tao na ginagawa mo ang bagay, ginagawa mong tama ang isang bagay kahit walang nakakakita. Amen. Tama po? Amen. Tayo mga Kristiyano ay hindi nagpapa-impress. Marami kasi ngayon, hindi ko naman nila lahat. Dami ngayon lalo na nauso yung mga Facebook, social media. Lahat na lang ang ginagawa sa Panginoon nakapost. Hindi ko sinasabing mali. Pero sabi ko nga po, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magpa-impress sa ating kapwa. Amen? Gumawa po tayo ng mga bagay-bagay sa kaharian ng Panginoon nang hindi nangi-impress. Bakos yung approval ng God, o di ba? Kasi God sees everything. Katulad ng sinabi ni Samuel, ng Diyos kay Samuel, tumitingin kayo sa panlabas, pero ako tumitingin sa puso. Amen. Yan. Yun po ang ibig sabihin ng integrity. Ayan. Ay, paano naman trinain ang God ng God? Ito yung mga train. God's methods in training. Ayan. Hanggang ngayon, kung paano yung style ng God noon, sa panahon noon, kahit kay David, alam nyo, gano'n pa rin ang ginagawa kasi ang Diyos naman natin ay hindi nagbabago. Amen po. Number one na training na ginawa, God trained David in solitude. Ano po yung solitude? Ayan.
Alam nyo, sa Manila po kasi napakaraming tao, di ba? Hindi mo nang malaman kung gabi ba o araw ba kasi yung ingay ng araw, ganun din ang ingay sa gabi. Di ba? Dito sa probinsya, kapag gabi, di ba, alas 5 na, wala nang tahimik na, di ba? Ayan, lalo na sa inyo, kagabi tinitignan ko, nakikita ko yung mga ilaw. Ayan, nanguhuli daw sila ng mga isda. Ayan, nakikita ko dyan. Napakatahimik. Ayan. Sa Manila po, hindi ko ganon. Hindi mo madidistinguish yung araw sa gabi. Sa kalsada, laging maingay po yan. Si David, ano ibig sabihin ng solitude? Ayan. Sabi ko, solitude ay mapag-isa. Okay? Or remote, or secluded. Yung secluded. Bakit? Kasi kasama niya, ang naririnig, ang musika niya mga ganon. May ganon ang kanyang musika. At tilaok ng mga manok. Ayan, parang probinsya-probinsya. At huni ng ibon, yun ang kanyang musika. Diba? Alam niyo po sa amin, merong balite na lagi kong tinitignan. Kapag namumunga ng maraming mga ibong dumadayo, nanginginain. Pag umaga, yun yung aking naririnig, sabi ko, napakahusay talaga ng Panginoon. Kasi yung mga ibon ay umaawit pag umaga, nagpupuri sila sa Panginoon. Amen? Ayan. Mga nilikha ng Panginoon. Solitude. Mapag-isa. Dito po, ayan, ang ganda-ganda po ng lugar po ninyo. Ayan, pwede kang mag-devotion dyan sa tabi ng dagat. Diba? Sa bintana, sa bundok. Amen. Pwede niyo pong gawin yun. Diba? Lalo na nga, diba sabi ko, si David wala namang Bible nung panahon niya. Pero sa atin, meron na. Diba? Si David, hindi ko nga mabasa na na nag-aral, pinasok ng tatay niya. May nag-tutor sa kanya, diba? May nag-mentor. Wala! Pero, ayan, tinawag siya na the man after God's own. Okay. Pangalawa, David grew up in obscurity. Ano ibig sabihin ng obscurity? Ayan. Alam niyo yung Tagalog na mapanglaw na buhay. Ayan. Unknown, hindi kilala. Ayan. Hindi nga siya kilala talaga pero alam niyo, tama yun. Marami nung bata siya, hindi siya kilala, pero mayroong ginagawa ang Diyos sa kanya. Dumating yung time na ipinakilala ang Diyos ng Diyos, nagpakilala. Dumating yung time na nung ipakilala siya, kung ano siya, nung pasrit siya, hindi siya nagbabago. O, di ba? Ganun ho. Kasi nga po humble siya. Kahit na anoint na siyang king, hindi naman na, sabi niya, paano kayo mangyayari yun? Pero kung ano siya noon, na mahal niya ang Diyos, kahit inanoint na siyang king, mahal pa rin niya ang Diyos, hindi siya nagbabago. Di ba? Sumikat lang naman siya nung pagkatapos siya papatay si Goliath. At simula noon ay ayaw na siyang pauwiin ni Saul. At na-promote siya nang na-promote. At lahat ng mga yung campaign nila, di ba, na-promote siya, ang bilis ng promotion niya. Napatay niya si Goliath, tumawag siya ng tao. Tapos tinesting siya ni Saul. Lahat ng mga military campaign po nila, nananalo siya. Alam niyo kung bakit? Kasi kung babasahin niyo yung kanyang yung katagang. Ito yung katagang. And the Lord, at pinagtatagumpay siya ng Panginoon. Amen. Nandun po lagi dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon. Ayan. Pagkatapos, hindi lang pumunti, ang mas dumami yung tao na hawak po niya. Naging general po siya, bata pa po siya. Nagtatagumpay pa rin siya. Tapos sabi ng mga nung pauwi na sila, merong tugtog yung mga musician. Ayan. Sabi nila, yun, alam ni sister, si Saul ay pumatay ng libo-libo, si David ay pumatay ng daang-daang libo.
Ha? Nainggit ngayon si Saul. Lalo na. Ayan. Sabi ni Saul, Lalo na nagalit. lalo nagalit. Kung libo-libo lang ina-ascribe sa akin, pagkatapos daan-daang libo sa kanya, ano ba susunod? Yung harian na. O, di ba? O, kaya po siya nagalit. Ayan. Kaya po siya nagalit dahil sa music. Dahil sa mga saliw. Ayan, mga music. Ganun na uso noon eh. Pag tumarating yung mga araw niya ng tagumpay, siyempre, hindi lang music. Nagsasaboy sila ng mga bulaklak, kaya parang bagong pasal, gano'n. Tapos mayroong aroma na mabangong samyo sa kalsada. Pinaparada yung army, gano'n talaga. Gano'n talaga eh. Nagselo si Saul. So, solitude. Pangalawa, obscurity. Pangatlo, monotony. Ano yung monotony? Ayan. Alam nyo, siguro kung lalagay kayo sa sapatos ni David, araw-araw na lang nung bata siya. Pare-pareho yung ginagawa niya. Nag-aalaga ng tupa, bukas tupa ulit, bukas tupa ulit. Di ba? Sana di mapapanood ng misis ko to. Kasi minsan sa misis ko, bibili ako ng tilapia. Alam niyo, nasa bayan kasi kami, mura isda doon sa amin. Hindi ka pwede pumili sa tukpahan ako pumupunta. Ang minimum na bilihan doon, 3 kilo. O 3 kilong tilapia. Dami po nun. Ang gagawin ng misis ko, magluluto ng pesa. Kaya ang gagawin ko, ako lang kumakain, pesa sa almusal, pesa sa tanghali, pesa sa gabi, kinaumagahan, pesa uli. Sabay, iba naman, dapat pesang tilapia, inihaw na tilapia, pero puro tilapia pa rin. Ayan. Ganun na yung monotony. Ayan, sino sa inyo yung mga gano'n? Diba? Paulit-ulit na trabaho, hindi nagsasawa. Paulit-ulit na trabaho, pero ginagampanan pa rin. Hello. Ginagampanan pa rin niya ng tama. Sino nung gumagawa ng gano'n? Siguro yung iba, nakakasawa. Nakakasawa? Nakasawa. Siguro, huwag kayong magsasawa sa mga asawa nyo, ha? Ikaw na naman. Sabihin nyo ng ganon. Ayan. Pag tumatagal, dapat lalong napapa-in love. Tama ba? Ikaw pa rin. Kahit hanggang tumanda. Kahit mabuti. Ayan. Na ang buhok mo. Ayan. Pag mamamasahe ka, mamasahe po 2 senior. O, diba? Ayan. Okay. So, God trained Himself in, ang husay talaga ng Panginoon, ano? Minsan tinapik ko yan, God's unusual ways. Ang Diyos, kapag nag-train, very unusual. Hindi pangkaraniwan. Ayan. Pero si David, tapat pa rin siya. Kahit pagtanda niya ko, ayan. Alam niyo po, hindi naman po banal na banal si David. Meron naman siyang kasalanan ginawa. Meron pong 2 naka-record sa Bible na kasalanan ginawa niya na mabigat. Pinagpiestahan ng mga pastor pag pinag-preach, di ba? Si David and Bathsheba. Ano yun? Ayan. Pinagdusahan ko ni David yung ano na yun. Alam niyo po, kaya sabi ko po, isang takip-silid. Isang takip-silid na merong takip-silid. Bumagsak si Haring David. Pero nagdusa po siya doon. Nadagukan po siya doon sa dibdib po niya. Pangalawang kasalanan, dumating yung time na nung hari na siya, tumaas po yung pride niya. Ano po yun? Dapat kasi imbis na manalig sa Diyos sa mga military campaign, sabi niya, bilangin niyo nga yung mga kawal natin para malaman natin kung gaano kalakas tayo. Pinabilang niya yung kawal. Sabi sa kanya, boss, mali po yan. Meron naman tayong God na laging nagpapalaban sa laban natin.
Pero nanaig pa rin dahil hari siya eh. Alam niyo po, ano consequence nun? O doon natin mababasa sa Bible na sinabi ng God sa kanya, mamili ka ng 3 kung anong gagawin ng Diyos sa'yo. 3 araw sa kamay ng Diyos, 3 buwan sa kamay ng kalaban mo, o 3 taon na takgutom. Sabi ni David, ako'y nagkasala. I would rather fall into the hands of God than to fall into the hands of my enemies. Pinili niya ang Diyos na dumisiplina sa kanya. Isang araw pa lang, merong angel of death. 70,000 Israelites patay. Sabi ni David, Panginoon. Kaya God's heart siya, God's man siya eh. Sabi niya sa Lord, Lord, hindi ba't ako ang nagkasala? Bakit sila pinaparusahan mo? Unang araw pa lang, 70,000. Diba 3 araw dapat? Naawa ang Diyos. Tama si David eh. Sabi niya, I would rather fall into the hands of God because I know that my God is a merciful God. Tama po siya. At yung pinatatayuan ng angel na yon, alam niyo kung anong ginawa? Doon po itinayo ng temple ng Israel. Amen po? Amen. So sabi ko nga po, ayan, lumagpas na yung 1 oras ko. Ayan, sana po ay napagpala po tayo sa buhay ni David. Babalik po tayo sa kinote ko kanina. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagala hanggang ngayon. Naghahanap ng isang babae at lalaki na ang kanyang puso ay loyal kay God at nakahanda naman kumilos ang God sa kanyang buhay. Si David, walang nakakakilala kahit yung kanyang tatay, kahit mga kapatid, pero ang Diyos nakikita ang puso ni David. Amen po? Amen. Be like a David. Amen. Basahin po natin yung kasaysayan ni David. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa buhay ni David. Panginoon, isang musmos, isang bata, pero pinatnubayan mo, Panginoon, at inanoint mong hari. Dumanas, Panginoon, ang katakot-takot na hirap, pero nanatiling tapat, Panginoon, sa inyo. Panginoon, ganun din, Panginoon, kami. Dumadaan kami sa maraming kapigatian, ang aming bayan, ang aming lugar, ang pandemya na lumalagana. You are a merciful God at hindi nagbabago, Panginoon. Kaawaan mo kami, kahabugan mo kami. Uli mong ibangon, Panginoon, ang aming bayan. Ibangon mo aming mga pananampalataya, Panginoon. I-revive mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami. At o God, pagkatapos ng lahat ng ito, ay alam namin ang pagtatagumpayan namin dahil nandyan kayo. Na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Pinupuli ka namin, pinasalamatan, pagpalain mo, Panginoon, ang gawain mo sa dakong ito. Pagpalain mo si Pastor JR, kanyang pamilya. Pagpalain mo ang leadership, Panginoon, ng church na ito. Pagpalain mo maging mga members, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Maging ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon. At palaguin mo, O Diyos, ang gawain mo, Panginoon, sa dakong ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, salamat sa mga salita mo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po sa aming sanawain po tayo ng pagbibigay. Pwede po tawagin po natin brother din para may palalangin po yung ano po pagbibigay. Brother din, pwede po ako manalangin sa pagbibigay po natin.
Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito at muli ay tinipon mo kami sa bahay-sambahan ito upang ikaw ay aming awitan, papurihan, dakilain at sambahin. Ang iyong banal na salita at presensya mo, Panginoon, ay lubos namin pinasasalamatan at pinahahalagahan. Tuloy nga po ang isang araw na kasama ka ay higit pa sa 1,000 taon sa mundang ito. Hallelujah, Jesus. Sa oras pong ito ng pagkakaloob, loobin po, Panginoon, na ang bawat isa ay makapag-ambag para sa gawain ito. Basa-basan mo po ang mga kaloob na ito upang magamit ng iglesia namin sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Loobin mo po, Panginoon, na bumalik ang biyaya nito sa bawat isa ng siksik, liglig at umaapaw. Muli, maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay, pangangalaga, at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ikaw ang banal mong layunin ang makatili sa aming mga buhay. Kaligtasan at pagpapala ay maranasan po sana namin sa bunang aming sambahayan at kalakasan ng aming mga kapatiran sa mapagpatawad mo nga namin, Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ano po, Pastor Robert, kayo po ang benediction. Maraming sa benediction. Tapos, announcement. Okay, sige na natin. So, yung kasama po sa leadership, kilala niyo naman po kung sino po yung mga kasama po sa leadership. Mamaya po yung meron pong pinanda si Pastor Lance para po sa leadership. Nakausapin na po tayo eh. Okay. So, yun. Ako nga po pala, pinaparating ko ni Pastor Dador from Section 5. Pasalamat po dun sa ginawa ko nating contribution. Yung naalala niyo po, doon sa among Talban, yung Section 3, ay nangingi po sila ng special offering. Bali, kasama na po yung 400 na naligong po natin na special offering. Sinakto na po natin 2,000 na galing mo sa church. At naipadala ko natin yung mga tulong. So, tayo po, ang Section 5 po ay nakaligong po ng higit sa 100,000. Section 5 lang po yun. Pero ang Section 1 wala pa rin. Hindi rin wala pa nangyayari. So yun, nagulat na yung Section 1. So yun, kaya isang pagpapala yun sa leadership po ni Pastor. Kung wala na po, baka may mga extra prayer din po kayo, pwede yung maipanalangin natin. Pwede mo yan. Wala naman ako. Tatay namin lang mo siguro na. Okay. Pastor Robert, kayo po. Hello. Tumayo pa tayong lahat at manalangin po tayo sa ating pagwawakas. Lord God, salamat po, Panginoon, sa purong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakinig ng mga salita. Salamat din po sa Pastor Ray na nagpahayag ng mga salita. Dalangin po namin na patuloy na mahayag, Panginoon, ang mga salitang ito na nilalinig sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Salamat, Panginoon, sa punong hapon, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na pinagkakaroon mo sa amin, Panginoon. Nawa, sa umagang ito ay patuloy po na maging kalakasan ang mga salitang ito na aming narinig. Kaya nga po, tanggapin natin ang pag-ibig at pagpapala ng Ama, ang pagliligtas ng Anak, at ang pagkipisan ng Banal na Espiritu ngayon at magkawalang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago kami ay pagkakain ay kami aalis na ako. Panalangin po kami, Brother Arnold. Kami po, panalangin mo kami. Kayo po yung manalangin. Sama naman ako. Sama naman. Sila. Papray lang mo tayo sa ano natin. Siyahin natin.
i-invite ko po yung leadership ng church. Meron tayong lunch fellowship sa rest house ni Cap Carlito pagkatapos na service. Okay, siguro yun na. Okay na, sige. Ano ba? Ay, natin mga bata. Sa teka po yung mga bata. Nasaan ba sila? Dito lang kami. Ay, alam mo. Nandiyan na ba? Ano ko, wala pa. Sa isa. Saan ang isa? Okay. Hiling po na tayo po ay makiisa sa Taas niyo po ang mga kamay niyo. Itaas po natin sa lahat. ating pastor. Ama namin banal, maraming salamat po sa pagkakataon ito kung saan ang aming pastor po ay babiyahe papuntang Maynila po. Hihingi ko po, Panginoon, ang gabay ng inyong pag-iingat po sa kanila, sa driver po na magmamaneho, Panginoon, na mapibigyan nyo ng matang malinaw na maingat na kamay at desisyong mahinahon, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, ganoon din ang mga magiging sakay nila, Panginoon, maging mga bata at yung matanda, Panginoon, na mapibigyan nyo ng kondisyon ng katawan kung saan hindi sila makaramdam ng anuman sa biyahe, Panginoon. Tapos, maging pagpupala po sa lahat ng kanilang maramdaman, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay namin, Pastor muli, Panginoon, na po yung may po siya rito ng maligaya at mahinahon, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.